Kung ikaw ang mayor, ano ang uunahin mo para sa persons with disability? Kung ako ang mayor ng aming lugar, ito ang magiging malinaw at makatuwirang prioridad para sa persons with disability. Letter E, totoong implementasyon ng persons with disability benefits. Ito ang uunahin ko dahil walang saysay ang lahat ng programa kung hindi na ipapatupad ng tama ang mga umiiral na batas. May sapat ng legal na batayan ang sektor ng persons with disability tulad ng RA 7277 o Magna Carta for Persons with Disability, RA 9442, RA 10070, DILG Memorandum, Local Government Code, JMC 2023-01 at iba pa. Ang problema ay hindi kakulangan ng batas, kakulangan ng seryosong implementasyon kapag maayos ang pagpapatupad ng mga benepisyo katulad ng discounts, priority lanes, assistive services, access to programs, nagkakaroon ng dignidad, proteksyon at kumpiyansa ang mga persons with disability upang makilahok sa lipunan. At isusunod ko ang letter B, accessible buildings and sidewalks. Isusunod ko ito dahil ang accessibility ang pisikal na pundasyon ng inclusivity. Kahit may benepisyo ang persons with disability, kung hindi naman sila makalabas ng bahay, makapasok sa munisipyo, ospital, paaralan, o makatawid ng ligtas, baliwala rin ang mga benepisyo. Ang maayos na sidewalks, ramps, accessible CRs, at public buildings ay hindi luho. Karapatan ito. Ang pangatlo, letter C, medical assistance and rehabilitation. Kapag may access na at may naipapatupad ng benepisyo, susunod ang kalusugan at functional capacity ng persons with disability. Rehabilitation, therapy, assistive devices, at tuloy-tuloy na medical support ang magbibigay daan para lumakas ang kakayahan ng persons with disability na mag-aral, magtrabaho, at mamuhay ng mas independent. At ang pang-apat, letter D, edukasyon at skills training. Hindi sapat ang tulong kung walang kaalaman at kasanayan. Sa yugtong ito, tututok ako sa inclusive education, technical vocational training, digital skills, at livelihood-ready competencies. Ito ang maghahanda sa persons with disability na maging handa sa trabaho at kabuhayan, hindi umaasa sa ayuda. At ang panlima, letter A, trabaho at kabuhayan. Ito ang huling hakbang dahil ang trabaho ay bunga ng maayos na sistema. Hindi panimula kapag may maayos na implementasyon ng batas, accessible na kapaligiran, sapat na kalusugan, at angkop na kasanayan. Doon pa lamang magiging tunay, pangmatagalan, at hindi tokenism ang employment at livelihood para sa persons with disability. Upang masigurong hindi mababaliwala ang lahat ng ito, gagawa ako ng executive order at i-endorso sa Sangguniang Bayan ang paglikha ng mga kaukulang ordinansa. Layunin nito na ma-institutionalize ang mga programa, hindi nakaasa sa personalidad ng leader at manatiling buhay kahit magpalit ang administrasyon. Ang tunay na inklusibong pamahalaan ay hindi lang nagbibigay ng proyekto, kundi nagtitiyak na ang batas ay gumagana para sa taong pinaglilingkuran nito.